Naku po mga kababayan, breaking news ito. Attorney Topacio, nasoplak dito si Trillanes mga kababayan dahil nga dito sa inilabas na ano ni Trillanes, no, kanyang ebidensya na si Bongo daw ay may biniling bahay dito sa Ayala. Nako, nagsalita na yung Ayala mga kababayan. Kung tunay ba na may ari-arian si Bongo dito. Naku, panoorin nyo mga kababayan kung paano napahiya dito si Trillanes sa inilabas na statement ng Barangay Ayala, no? Dito sa Alabang. So panoorin nyo mga kababayan. Bilis mo ha. Kabisado nila eh. Kabisado nila. At syempre, kasama ko rin si Miss Juvie de Guzman. Yan! Bumati ka muna ng good morning, Ma'am Juvie. Good morning po. Boss, ano regalo ko kay Shaira Sumakot. Ano yan? Yung copy Sampina. niya. Kala ko Sampina eh. Hindi naman, no? Kasi yes. ang dami nang nananawagan na may makulong. Oo nga, grabe na, no? Pero, attorney, Kasi sabi nila, dapat yung mga sigaw nila, di ba? oo nga. Dapat nang makulong! No? May echo pa. Kaya lang, Ang mga mandarambong! Bong! Ano? yeah. Mandarambong! Bong! Ulit mo talaga eh. Bakit hindi echo eh? Ikaw. Mandarambong! Bong! Bakit echo eh? Ano ba sinasabi ko? Ini-echo Oo, kayo eh. talaga. Speaking of echo, Yeah. hindi si Jericho Rosales ha. Opo. Echo na naman. Okay. Echo na naman nangyari kay Trillanes. Nes. Lumabas na namang sinungaling. Ling. Sige nga, attorney. Ay, nako. Ay, grabe. Kasi, di ba, last week yata yon. Opo. Sabi ni Trillanes Nes. na meron daw bahay na napakalaki, mansyon. Ay, malaki sabi. Yay! Bastos! Hindi yung malaki. Meron daw mansyon Mansion. na malaki. Oh, di ba? Patayin. No, Patayin ng echo. sorry po. Napakahalay Okay. natin. Hindi Sorry tayo po. maliligtas niyan, kapatid. Ay, hindi po. By the way, thank you sa pag-anunsyo kahapon, ha? Opo. Noong pagkilos or Opo. transparency ng mga kapatid. Anyway, sabi kasi ni Trillanes, si Senator Bongo daw ay may mansyon na malaki. Hindi ko na inulit, ha? Butchikik. Grabe. Sa Ayala, Alabang. Bang. Malakas ng echo ngayon. Ala. At sabi niya, meron daw ito daw ay umaabot sa ika-4 na palapag. Malaki. At may yan. elevator. May elevator pa nga na worth 500 million pesos. Pero, ito, di sabi niya. Ito, alam mo naman si Trillanes, mahilig niyang magyabang ng ganyan. Di ba noon, meron daw bilyon-bilyong piso sa BPI. Opo. Si Pangulong Duterte. Nung tinignan, alaws naman. Pero marami rin siyang binawi. Huwag kang mag-alala, attorney. Pero, nagsalita na ang kalihim ng Barangay Ayala, Alabang. Oh? Na sinabing, eto, yan ha, eto, itagalogin mo, madali lang to. Sige. Sabi ni Robert Reyes, hindi ito yung running pest, running priest. Sabi ko, Tagalogin ko. Ba't tinagalog mo? Hindi, sabi ko itong si Robert Reyes, hindi ito yung running priest. Hindi Di ba siya. Robert Reyes din yun di ba Yes, kapangalan? yes, opo. Yung running pest, priest. Ano ba yan? Eto, sabi ni Robert Reyes, Barangay Secretary ng Barangay Ayala, Alabang. Eto ang sabi niya, we don't have any record Wala kaming mga record or even knowledge o kahit kaalaman that Senator Go na si Senator Go has applied for a permit ay nag-apply ng kanyang permit for the construction sa pagpapagawa or acquisition o pagkakaroon of property here. ng kayamanan dito. Yun, ari-arian. Iyo ba? Yan. Ibig sabihin, walang pag-aari
Si Senator si Bongo. Senator Go, oo, sa Ayala, Alabang. Oh, pero may-ari siya. May-ari Walang siya, pag-aari. Oo. Ibig sabihin, meron siyang sarili sa Oo, iba. pero hindi sa Ayala, Hindi dyan Alabang. sa At hindi Ayala, yung Alabang. malaking, lalong-lalo nang hindi yung 4 stories na sinasabi ni Trillanes. Oo, Ay, diba? drawing yun, Senator. Sabi pa Trillanes. nitong kalihim, Ah. we will definitely know. Tagalogin mo. Malalaman namin agad yan kung totoo. If Senator Go Kung si Senator Go applied for any construction, o kung nag-apply ng any construction what's for sure na kung saan ay sigurado naman that Senator Go has no property here. na wala siyang ari-arian dito. Yon, so wala ha, maliwanag yan ha. Ikaw, winner, ha? Sabi pa nitong opisyal ng barangay, si Robert Reyes, na sila daw Aha. ay mahigpit doon sa Ayala, Alabang. Dahil nga doon sa panahon na nauso na maraming nagre-renta doon na mga may kaugnayan sa Pogo na bawal na ngayon. Ayun. Kaya mahigpit sila. At sabi nila, iyan ay ni Anino daw, ni Senator Bongo Ay, wala ay dun. hindi pumapasok doon sa Ayala, Oh. Alabang. Anino, espiritu, hininga. Yan. Pero anino ni Trillanes pumapasok doon. Oo, Kasi siya yan. nakakaalam Kaya sabi nila, sa higpit namin, hindi maaaring makalusot Ayun. kahit gumamit ng ibang pangalan si Senator Go. Yan. Yan, wala na. Yan. At sabi nitong isang source sa Ayala Alabang Village Association, yung organisasyon ng mga naninirahan doon, Ay sa kanyang kaalaman. kahit kailan di namin nakita si Senator Go rito. Ang alam lang nila, sigurado sila, ay si Trililing. Hindi ako nagsasabi nito ha. Ito ang sabi ng source ha. Iko-quote ko. Ay, Tagalogin mo ulit. Madali lang Sige to. po. We haven't even seen Hindi namin nakikita Senator Go si Senator Go come in here. na pumunta rito. We all know Alam naming lahat that Trililing. na si Trililing. Hindi ako yung nagsabi niya nito. Nandito. Walang Tagalog yan. Naghanap ang Oo. Trililing. Is full of fake news. Ay punong-puno ng mga balitang peke. Sobra na itong si Trillanes. Peke Nes. ka daw? Sabi ka na. Ang balita niya ay mga peke. Peke daw ang balita mo. Butchik. Grabe Ang nangyari, bago may tinanong naman ng mga mamamahayag si Senator Go kung didemanda daw niya sa hukuman si Trillanes. Ang sabi nitong miyembro ng staff ni Senator Go, hindi na. Hindi siya mahilig sa ganyan. Oo, yung kung gusto nung Ayala Alabang, sila magdemanda kasi sinisira sila. Oo, sila magdemanda. Kaya yan, pahiya na naman si Trillanes. Nako, Oo, Romis. kaya ito tumakbong senador, kamote, di ba? Tumakbong mayor, kamote. Oh. Meron pa siyang backup plan. Oh. Chief Tanod, baka daw tumakbo. Suman yan. Suman. Dahil dati rin naman siyang sundalo na noong nakakita ng tangke ay nabahag ang buntot at hinila sa sinturera para dalhin sa kulong. Ano ba naman kayo, sir? Sundalo kayo, pero... Anyway, alam nyo, hinihintay natin yung ating panauhin habang Opo. may magre-report siya sa nangyari sa LTFRB at ito ay palagay ko ay interesting to sa maraming mga commuters natin. Tama. Ngayon, kita nyo naman ang contrast ha, mga kasama, sa direct na fact check ni Senator Bongo. Okay. Yung contrast dito kay Saldico. Magkatunag Goko, Oh. 'di ba? Goko. 'Di ba merong apelidong Goko, si Raul Goko, Oh. yung dating sa IBP. Opo. Iba pa yung Raul Rocco, Iba iba pa yung Raul Goko. Iba pa yung Gokong Way. 'Di ba?
Gokong Way. Iba yun, iba yun. Mahaba na yun, sir. Oo, Gokong Way. Di ba sinasabi nila, yung style daw nung mga yon, it's not the Filipino way, it's not the Chinese way, it's the Gokong Way. Ayun. Anyway, Anyway, tuloy. Anyway, sige na nga. Ito naman na kita nyo in contrast dun sa tahasang pagpa-fact check na Opo. napabulaanan yung sinasabi ni Trillanes. Ito namang si Saldico, malabo pa rin ang Bakit? kanyang mga paliwanag Okay. tungkol sa mga akusasyon laban sa kanya. Di ba? Unang-una, tahimik na tahimik sila. Opo. Then biglang-bigla na lang, jaran! Lumabas yung isang abogado niya, si Attorney Rui Rondain, at biglang nag-press conference. Pero pagkatapos ng press conference, parang mas marami pang lumitaw na katanungan kesa sa nasagot. Ayun na. Di ba? Unang-una, sabi nung abogado niya, gusto daw sana ni Saldico na siya ay mismong nandoon sa press conference upang sagutin ang mga katanungan. Okay. Ngunit, Okay. meron daw mga banta sa kanyang buhay. Oh. Ang aking katanungan dyan, hindi naman siya kailangang lumitaw kung talagang may banta. I mean, I can appreciate that actually kasi Opo. nangyari din yan sa isang kliyente ko. Opo. Ngunit yung aking kliyente, bagamat hindi siya makabalik at may banta sa kanyang buhay, ay lumilitaw siya sa mga press conferences niya Yes. via Zoom, Ay, pwede via naman. video teleconferencing, at siya ay tumatanggap ng mga tanong at sinasagot niya ng direkta. Ayun na maganda. Diba? Bakit si Saldico nagpa-press ko na rin lang? Wala pang nasagot na tanong. Hindi nga malaman kung nasaan na si Saldico ngayon. Oh. Kaya nga nagtataka ako bakit ka ba magpapa-press con kung wala ka rin lang namang sasaguting tanong? Absent diba? siya nung araw na yun. Wala nga siya. Di ba? Tinanong. Opo. Nasaan yung kliyente mo? Sabi ni Atty. Rondain, malay ko. Ala. Talaga? Oo. So, that's ang a lawyer. nais lang daw mangyari, kaya magpa-press conference, ay, ito yung quotation, to realign and redirect the narrative so we can level the playing field again. Again. Hindi ko naintindihan kung anong ibig sabihin noon. Ano bang naratiba? Gusto nilang i-realign ang narrative. Ayusin. Ano ang narrative? Wala namang sinabi. Sana sinabi nila, ang narrative ng media may mga narrative na siya ay nagtatago kasi ayaw siyang pabalikin ni Martin Romualdez. May mga ganong espekulasyon. Meron naman nagsasabing natatakot siyang ituro si Martin Romualdez. May mga ganon wala naman siyang sinabi kung ano roon sa spekulasyon, kung may tama doon sa spekulasyon na yon, sa mga haka-haka na yon o hindi. Ano yung narrative? Ano na? Ano na? Wala! Wala Wala Nag-press con lang. Kamote. Di ba? Wala naman sinabing, alam niyo po, hindi na maganda yung narrative ng press. Ito po ang tunay na storya. Wala namang sinabing tunay na storya. Basta sinabi lang, walang sapat na ebidensya, etc., etc. Nasaan ang contrary evidence? Di ba? Kung ikaw ay i-charge sa, let's say, sa preliminary investigation, Opo. alam naman natin na kung wala kang counter affidavit, ang i-consider lamang nung investigating officer, let's say, ombudsman, yung ebidensya laban sa'yo. If uncontroverted, that evidence will stand. Di ba? Opo. Ngayon, yung sinasabi nilang walang ebidensya, meron nga kaming demanda sa ombudsman against Saldico na may insertions. Yung sinasabi niyang how much ang damage sa gobyerno nandoon sa aming complaint affidavit. Anong manner by which the crime was committed andun sa aming affidavit. Nandoon na sa ombudsman noong pa, di ba?
Okay. Nandoon na yung crime. Yung sinasabi niyang general allegation, yung corruption. Hindi, in-specify po namin doon sa aming complaint affidavit, yung kasama ko sina Speaker Alvarez, sina Jimmy Bondoc, di ba? Yung Citizens Crime Watch, si Jigs Magpantay. Andun po Nandoon na ang akusasyon. Matagal na actually yung accusation. Bago pa nawala si Saldico. Di ba? Ngayon, na-hold yung investigation dahil meron daw sa Supreme Court. Fine. Pero, even then, hindi pa rin nasasagot ni Saldico. Ngayon, alam ko na mayroong constitutional provision, you do not have to say anything. Yes. Di ba? Oo. A conventi probatio qui decit non qui negat. The burden of proof is on him who alleges, not on him who denies. Pero kung may ebidensya na kami, ayan na, at nag-mount na yung evidence, nakikita niyo naman may mga bakante, may mga blanks at ininsertan, at hindi lang kami nagsasabi, lumabas na si Congressman Ungab, lumabas na si Toby Tiangco, di ba? May sinasabi ng small committee na talagang may insertion. Anong sagot mo dyan? Pwede ka namang hindi sumagot. Pero, siyempre, kung wala kang sagot, walang evidence in your favor. So ako nagkakamot ako ng ulo kahapon kung bakit nag-press conference pa. Wala rin naman palang sasagutin, kundi sinasabing hindi kanya yung eroplano, etc., etc. Wala namang pinakita kung bakit hindi kanya yung eroplano, di ba? Ina-allege na kanya, di ba? At siya ay isang public official. Therefore, while, of course, a public official still has constitutional rights, since public office is a public trust, you owe it to the people na magpaliwanag sapagkat ginusto mo yang maging opisyal ka ng gobyerno. Therefore, you are charged with certain obligations. Kaya nga, ikaw ay pinagsusumiti ng salin. Ikaw ay bound ng Code of Conduct for Public officials na hindi bound ang ordinaryong citizen. Kaya nga pag libel, malice is not presumed when you are a public official, di ba? O sa libel, di ba? O cyber libel, mas malaki ang liway na i-criticize ka because public office is a public trust. So, the fact na nagpadala siya ng abogado, wala namang sinabi, parang walang nangyari. Parang drawing na may nangyari. Oo nga Hindi lang nga, Tony, meron akong napakinggan na ibang channel lang. Ang ibig sabihin dyan eh, anyari. Opo. Sabi nila, ang eroplano daw ni Saldico is 10. Nung nagkaroon daw ng investigasyon, naging 7 na lang hanggang sa palit ng palit. Nagagalit na sila. Ang bagal daw na investigasyon ng ICI. Alam, so lumiit na lumiit yung... Lumiit yung eroplano. Magiging saranggola na lang yan pag nagtagal. 10 piraso nga daw po eh. Magiging 10 pirasong saranggola. Tay. Hindi lang, pero hindi basta saranggola. Saranggola ni Pepe. Ayan. Yan. Oo. Pero Teka, wala pa ba yung tanauhin natin? Ayan. Si Kaobet? Okay. Pero attorney, habang nintay natin, gusto ko lang matanong sa inyo, what if tapos na yung term nila? Anong mangyari sa kaso na yan? Hindi. Tuloy-tuloy ba yan? Ongoing pa yun. Kasi na-commit na yon when they were public officials. Kahit wala na sila. Tuloy-tuloy pa rin yan. Okay. Parang yung nangyari kay Pangulong Aquino, di ba, dinimanda namin. May demanda naman, kaya lang walang kwenta yung demanda. Why? Pero it happened kasi kanya yung ombudsman niya ng sinasabi kong mahirap. Eh yun, dating hurado na yun, ha? Dating justice na yun. Kaya sabi sa'yo, mahirap, yun dapat ang pinipiling ombudsman, yung impartial. Yung walang diba? kampi-kampi. Oo, yung walang kampi-kampi. Bakit yun ba? ang sinasabi ko. Opo. So, yun ang nangyayari. So, kita nyo naman ang contrast between si Senator Go at si Congressman Saldi. Ngayon, ang isa pang kengkoy dyan, hanggang ngayon, hindi pa rin natin nalaman kung anong pinag-usapan. Kay Martin Romualdez, yung ICI, yun ang mabigat. Ang mabigat pa rin isa dyan, alam mo, naglalabasan na yung mga issue na yan, ano? Opo. Etong si Anjo Iliana, di ba? Tinatanong mo sa akin, ano ba yun? Oo, ewan ko kung ano nangyari rito, pero may sinasabi. Eto naman, yung iba kasi, sinasabi nila,
Bakit pa naman Marami palang parang sekreto chismis? yan. Oo. Bakit personal na buhay? Alam niyo po, personal na buhay, kung ikaw ay pribadong tao, Oh, yeah. wala tayong pakialam May kung ikaw ay may girlfriend, may boyfriend. kabit. Kung lalaki ka, may boyfriend ka. Kung Opo. babae ka, may girlfriend ka. Wala na po kami, labas na yan. Ayun. Labas na kami dyan. Pero- diba? Pero kung ikaw ay public official, Ayun. yung certain aspects of your private life attain public interest. Bakit? Kasi hindi mo malaman baka nagagamit yung public funds kung ikaw ay may girlfriend. Baka yun ang pinantutustos mo. Baka itong girlfriend na to ay nakaka-impluwensya ng public policy. Nangyayari po yan. Ayun. O, di ba? Pwede. At eto pa nga, mabigat parang share pa daw sila ni Vic Soto. Sabi ni Anjo Iliana, hindi natin sinasabing totoo Opo, ito. opo. Ngunit, Ulit-ulit kasi. oo nga oo. Pero, hindi tahasang itinatanggi ni Senate President Tito Soto. Di ba kung hindi naman totoo Di ba? Ano ba Tama. naman yung sabihin mo? Anong girlfriend? Wala! Ayun. Wala akong girlfriend. Patunayan mo masagot. yan sinasabi mo. Ang Hindi sabi niya, masagot. I will not dignify that. Hindi. Hindi ko papansinin yan. Bakit? Paano kung lumabas bigla yun? Ayun. Paano lang? Hindi ko sinasabing na ilalabas, di ba? Yun Bakit lang. ganon? Akala ko ba transparency? Di ba? Bakit sinasabing I will not dignify? Di ba? Di ba? Dapat no comment na lang. Hindi ka dapat, kung Hindi no pwede, comment, pag teka mo, public service. pwede naman, pero anong isipin ng mga tao? Ayun lang. Ba't ayaw mong i-deny kung walang katotohanan? Deny mo. Di ba? Wala akong girlfriend. Oo. Sino? Ilabas mo. Sige, I dare you. Oo, di ba? Ganun yun. Anyway, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa pagbabalik. So ayun mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa banat ni Atty. Topacio kay Trillanes, no? Na nagsinungaling sa kanyang statement na may bahay daw si Bongo sa Ayala, Alabang. So ang Ayala ay nagsalita na nawala daw bahay itong si Senator Bongo. At ito'y si Trillanes daw ay nagpapakalat daw ng fake news. Ayan. So ano rin mensahe nyo, ano rin pahayag nyo dito sa sinabi ni Atty. Topacio patungkol kay Saldico, mga kababayan. So mag-comment po kayo mga kababayan, anong mensahe nyo sa topic natin ngayon. So sa mga bagong pasok dyan, wag po kayong wag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.